Kung nagtatry kang i-figure out kung ano yung best web hosting option para sa small business website mo, hindi ka nag-iisa. Minsan, feeling mo nalulunod ka sa sobrang daming tech jargon, flashy deals, at malalaking promises. Pero today, simplihan lang natin. Titignan natin yung dalawang popular hosting providers, InMotion Hosting at SiteGround, and i-breakdown natin kung ano talaga yung ino-offer nila in real everyday terms. Kung sisimula ka pa lang sa business mo or medyo up and running ka na pero gusto mong lumipat sa mas reliable na hosting, makakatulong tong video na to para malaman mo kung alin yung mas may sense para sa needs mo. What matters most for small business hosting? Bago natin pagbanggain tong dalawang to, iset muna natin yung stage. Ano ba usually yung kailangan ng small businesses sa isang web host? Una, dapat easy to use. Wala kang time makipagbakbakan sa confusing dashboards kung busy ka sa pagmamanage ng business mo. Pangalawa, kailangan mabilis. Pag mabagal mag-load yung site mo, maalis agad yung mga tao. Then, syempre, security, customer support at price. Si InMotion Hosting at SiteGround parehas nilang kino-cover yung mga areas na to, pero medyo magkaiba sila ng approach. So, iisa-isahin natin at hihimayin talaga. And kung gusto mong mag-start with either InMotion or SiteGround, may link sa description below para makita mo yung best pricing nila. Ease of use. Alin ang mas less sakit sa ulo? Dito nagiging interesting. Si SiteGround matagal nang nag-let go ng cPanel at gumawa sila ng sarili nilang dashboard na tinatawag na Site Tools. Clean siya, easy navigate at maayos ang pagkaka-organize. Hindi siya overwhelming. May cool features din like paggawa ng staging environments, basically test version ng site mo para pwede kang mag-experiment nang hindi nasisira yung live site mo. Si InMotion naman gumagamit pa rin ng cPanel. Pero may sarili silang dashboard na tinatawag na AMP or Account Management Panel. Medyo old school vibe siya pero kung nakatry ka na ng cPanel before, magiging familiar ka agad. May mga bagay lang na hiwalay between AMP at cPanel. So sa nagsisimula, medyo nakakalito. Pero pag nasanay ka na, manageable naman siya. Si SiteGround, mas modern talaga yung feel at mas beginner-friendly. Si InMotion naman, medyo traditional yung vibe. Pero mas may control ka kung alam mo yung ginagawa mo. So kung totally bago ka sa web hosting, baka mas ma-attract ka kay SiteGround dahil mas smooth yung interface niya. Pero kung sanay ka na sa cPanel at gusto mo yun, mas magiging familiar si InMotion para sa'yo. Performance and speed. Sino ang mas mabilis mag-run ng site mo? Importante talaga yung speed. Walang gustong maghintay ng matagal at si Google ayaw din ng mabagal na site. So, kamusta yung comparison ng dalawa? Si SiteGround may servers sa iba't ibang parts ng mundo. Chicago, Amsterdam, Singapore at iba pa. Ibig sabihin, mas mabilis mag-load yung site mo depende kung saan located yung visitors mo. Magamit din sila ng SSD storage, Nginx at Super Cacher para mas bumilis yung page loading. Sa tests, si SiteGround nag-average ng under 1 second na load time at may uptime na 99.99%. Solid talaga. Si InMotion Hosting naman, nasa US lang yung data centers niya. So kung mostly American ang audience mo, okay na okay yun. May tinatawag silang max speed zones para mapili mo yung pinakamalapit na server. Yung ultra-stack servers nila at NVMe SSDs, malaking factor din sa bilis. Sa ibang speed tests, na-beat pa nga ni InMotion si SiteGround with load times under 900 milliseconds. Impressive din yun. Pero pagdating sa response times, yung bilis ng server mag-react sa request, medyo mas mabagal ng konti si InMotion compared kay SiteGround. Maliit lang yung difference, pero worth i-mention. So in summary, si SiteGround mabilis, global at consistent. Si InMotion super bilis din, lalo na kung US-based yung visitors mo. Pero may konting lag sa response time. Still, parehas silang fast enough para sa karamihan ng small businesses. Security. Sino ang backup mo pag may problema? Security, yung bagay na hindi mo masyadong iniisip hanggang may nangyari ng masama. Hanggat wala pang nangyayaring masama. Si SiteGround, isa sa pinaka-impressive na security setup sa shared hosting. Kasama sa plans nila yung free SSL, daily backups, smart firewall, at may AI system pa na nagdedetect at nagbablock ng bad bots. May malware scanning din at isolated yung hosting environment nila. Ibig sabihin kung may ibang account sa server na ma-hack, hindi ka madadamay. Si InMotion may solid baseline protection din. Free SSL, DDoS protection, malware scanning at firewall. Pero ito yung catch. Kung gusto mo ng automated backups at mas advanced security tools, kailangan mong magbayad ng extra. Hindi naman sobrang mahal pero dagdag gastos pa rin. So si SiteGround, mas maraming security features agad out of the box. Si InMotion may basics na, pero kailangan mong mag-add ng extra kung gusto mo ng same level of protection. Customer support. Sino ba talaga ang nandyan pag kailangan mo sila? Parehas yang may magandang reputation pagdating sa support, pero medyo magkaiba sila ng style. Si SiteGround super bilis
bilis ng support system nila. May smart routing system sila na nag-a-assign ng concern mo sa tamang tao, whether live chat, phone, or ticket. Hindi laging instant na may ka-chat ka agad, pero once na may nakausap ka na, solid yung tulong. Knowledgeable yung reps nila at alam talaga nila yung sinasabi nila. Si InMotion Hosting naman, proud sa US-based support team nila. Available sila 24/7 via phone, live chat, email, at pati Skype. Medyo cool yun. Yung team nila, friendly at helpful. At talagang gag-guide ka nila step by step sa issues mo. Based sa experience, maiksi lang yung wait times at ramdam mong gusto talaga nilang tumulong. So, sino ang panalo? Honestly, tie siya. Parehas strong yung support nila. Si SiteGround medyo mas polished yung system, habang si InMotion naman mas may personal touch. Pricing and plans. Sino ang mas sulit? Silipin natin yung pricing. Simulan natin kay InMotion. Pag kinlik mo yung link down below sa description, mapupunta ka sa page kung saan pwede kang pumili ng iba't ibang hosting plans. May kita mong may shared hosting plan that starts around $1.99 per month. Yun yung pinaka-best value nila. Meron ding cPanel WordPress plan starting at $3.29 per month. May VPS hosting starting at $4.49 per month, tapos may dedicated hosting na $35 per month. Medyo malaking jump na yon. Kung small business owner ka, most likely hindi mo kailangan ng ganun ka-advanced na hosting. So pag kinlik mo yung compare plans, makikita mo yung iba't ibang terms. Habang humahaba yung commitment mo, like 2-year or 3-year plan, mas maganda yung pricing. Actually, parehas lang yung 2-year at 3-year plan. Ang difference lang, mas matagal mong malalock yung price ng 3 years. Tignan natin yung core plan nila. Sa pinaka-affordable plan, pwede kang gumawa ng 2 websites. May 100GB SSD storage ka, unlimited bandwidth, free domain, free SSL certificate, at kaya niyang mag-handle ng around 50,000 monthly visits. May free email, 99.9% uptime guarantee, live chat support from actual humans, free website migrations, malware protection, DDoS protection, web application firewall, at may 90-day money-back guarantee pa. At yan yung core plan. Pag umakyat ka sa higher tier plans, mas marami ka pang features na makuha. Ngayon, silipin naman natin si SiteGround. Pag kinlik nyo yung link sa description, mapupunta kayo sa page na to kung saan pwede kayong pumili ng web hosting plans or WordPress hosting plans nila. Sa web hosting plans nila, may 3 options na comparable kay InMotion. Meron silang startup plan starting at $2.99 per month, yung Grow Big plan starting at $4.99 per month, at yung Go Geek plan nila starting at $7.99 per month. Marami silang similar features kay InMotion. Pwede mo pang i-check yung full breakdown sa page nila. Pero kung pipili ka ng mas mahabang term kay InMotion, kadalasan makakakuha ka ng mas mababang presyo kumpara kay SiteGround. At the end of the day, babalik pa rin yan sa kung ano talaga yung mas may sense para sa business mo. Pero kung gusto mong mag-start with either of these hosting platforms, may links kami sa description below kung saan pwede mong makuha yung best pricing nila. So alin ba ang dapat mong piliin? I-summarize natin. Kung ang small business mo ay nagsisimula pa lang at medyo tight yung budget mo, malamang mas bagay sa'yo si InMotion Hosting. Mas marami kang storage, pwede kang mag-host ng multiple sites kahit basic plan pa lang, at solid yung performance niya. Lalo na kung mostly US-based yung audience mo. Pero kung gusto mo ng mas polished na experience, mas built-in na security, at may tools like staging backups na kasama na agad, si SiteGround ang mas magandang option. Beginner-friendly siya, very fast, at may extra performance-focused features na naka-baked in na. Medyo mas mahal lang siya ng konti pero mas smooth at mas madali siyang gamitin. Sa totoo lang, wala namang maling choice dito. Depende lang kung ano yung mas priority mo. Mas makakatipid at mas maraming features with InMotion, or magbabayad ka ng onting extra para sa mas refined tools at mas madaling overall experience with SiteGround. At the end of the day, dapat tumugma yung hosting choice mo sa needs mo. Hindi lang ngayon, pero kung pati saan pupunta yung business mo the next year or 2. Kung plano mong mag-grow at magdagdag ng more websites or mag-run ng online store, kaya namang i-handle ng both hosting providers yan. So isipin mo muna yung priorities mo. Budget ba? Ease of use? Speed? Support? Tapos piliin mo kung ano yung mas aligned sa needs mo. And good news, parehas silang may money-back guarantee. So meron kang konting safety net habang tinetest mo pa lang. Kung gusto mong mag-start with either of these platforms, may links sa description down below. Affiliate links yan, which means makakakuha kami ng small commission kapag ginamit mo sila. Walang extra cost sa'yo. Malaking tulong talaga yung commissions na yan para masuportahan ng channel at makagawa pa kami ng free content na kagaya nito. So kung gagamitin mo yung links, thank you so much in advance. And kung nakatulong yung video na to, don't forget to leave a like, mag-subscribe, at hit yung notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos kung paano gumawa ng websites, mag-explore ng iba't ibang website builders, pag-usapan ng domain names, at marami pang iba. So make sure na nakasubscribe ka. Other than that, thank you so much for watching, and takits tayo sa next video.